Pag sinabing Siargao, isa lang ang nasa isip ng marami. Isa na ang Siargao sa pinakabagong sikat na surfing destinations sa daigdig. Ngayon, may sulok ng Siargao na may kalayuan sa surfing na nakikilala na rin. Welcome to Supalagon! Iba ang kinagigiliwan dito. Ito ang Sugba Lagoon sa isla ng Kaug. Pero hindi lang mga turista ang dumarayo sa islang ito. Ang mga islang pinaghihiwalay ng dagat, naging balakid para makapag-aral ang mga bata rito. Hindi kasi lahat na may pambili ng gasolina. Pero isang ina ang nagmalasakit kahit pa sa mga batang hindi niya kadugo. Isa sa kanyang mga misyon, ihatid sundo sila sa paaralan gamit ang isang bangka. Tuwing umaga ng pasukan, tila namamanata ang mga batang ito. Ansa panalima, sinuway dayo na kanon. Pagkagising, kumpulan na ang mga bata sa bahay ni Nanay Jen. Erika, saan nagkahama si kuya mo? Lahat sila nakaabang sa bagong lutong ulam. Uy, Papa J, butang yan ay dyan si... Oto. Maayong aga. Ay, good morning po, sir. Howie Severino po. Jen, Nanay Jen po. Mga alaga niyo sila. Opo. Kung kulang pa nga po to eh. Pag galing dito, kailangan busog sila at para pagdating doon, hindi sila makakaramdam ng gutom. Tapos pag mag-lecture na yung mga teacher nila, maiintindihan nila kasi hindi nila iisipin yung gutom. Kasi yung iba, yung wala pang feeding, inuulam nila kape pagdating doon. Inuulam nila kape? Opo. Sa umaga? Opo. Talagang kape po talagang inuulam dito. Pero marami kayong isda rito? Marami po. Bakit hindi yan ang kinakain sa umaga? Minsan po yung mga bata, kinakain sa umaga yung isda. Pero po sa amin po kasi yung mga asawa po namin, yung mga huli po nilang isda, imbis na ulamin, bibinta po para sa bigas. Kasi mahalaga po sa amin ang bigas talaga. Bahala walang ulam, basta may bigas po talaga kasi mahal ang bigas po. You're welcome. Pagkatapos kumain, nagsiuwian muna ang mga bata. Pero hindi pa makapapahinga si Nanay Jen. Oras naman para ihanda niya ang sariling mga anak sa pagpasok sa eskwela. Mula sa bayan ng General Luna, ang sentro ng turismo sa Siargao, kailangan ng 2 oras na biyahe sa lupa at dagat bago marating ang isla ng Liaonan. Madalas itong daanan ng mga turista pero walang tumitigil. Isang munting sityo ng mga mangingisda. Dahil nasa kabilang isla pa ang pinakamalapit na paaralan, kailangan pa nilang sumakay ng bangka. Tapos, mukha to dito sa ulin, mo? Isang NGO o non-governmental organization ang nagbigay ng bangkang ito. Mahalaga ang papel na ginagampanan ni Nanay Jen para tiyaking nagagamit ng maayos ang bangka.
Largo sa makinahan. Ay, apa ka makato sa ulit? Kumbaga sa barko, siya ang kapitan. Kinder, grade 1, grade 2. Hinay ra ho. At ang kanyang mga pasahero, mga batang sabik sa kaalaman. Ito narulin, ingkod na tapa di doon. Tapos, ingkod na Christmas di doon. Ingkod na Christmas. Laking ginhawa raw nito sa mga estudyanteng kapos sa panggastos. Kasi dati po, yung wala pang bangka po sa amin, sa City Liaunan, ay kanya-kanya po yan ang hatid. Kahit may bangka po kayo, yung mga kahit may bangka, halimbawa ikaw po yun, taga dyan, kahit may bangka ka, tapos wala ka naman pambiling gasolina, hindi pa rin makakapasok. Yung ikinakatuwa pa namin kasi si Calls Overages, hindi lang po pampot ang binigay. Opo. Yung, sila na rin po ang sumasagot ngayon ng panggasolina. Nasa mahigit 30 bata ang hatid sundo ni Nanay Jen araw-araw. Lahat sila sama-sama sa iisang bangka. Tinitiyak na walang maiiwan. Hindi pa man sila nakararating pero nagsisimula na ang klase. Nung binigay na po nila yung pambot, ang laki po ng diferensya. Kung dati po maraming nag-absent kasi walang masakyan or kahit may sakyan, walang pambili ng gasolina. Ngayon po, wala nang rason. Kung may rason man na mag-absent sila, yun na yung masamang panahon or may lagnat sila. Pero kung wala naman po ay lahat po pumapasok. Pebrero ng taong ito nang ibigay ang bangka sa Isla Liaonan. Kaya ngayong pasukan ang may pinakamaraming bilang ng estudyante mula sa kanilang isla. Magsama ko. Mababakas pa sa Kau ang hagupit ng bagyong Odette na nanalasa sa Siargao taong 2021. Kabilang sa mga nawasak ang kanilang pantalan na kasalukuyan pa rin iniaayos. Hindi rin nakaligtas sa pinsala ng bagyo ang Lasala Elementary School. 2 taon na nakalipas, wasak pa rin ang ilan sa mga silid-aralan at hindi na pakikinabangan. Kasi itong mga mag-aaral namin composed of learners from different islets pa. Island na nga itong Kaob. Meron pang mga islets na pinanggagalingan like Liaunan, Sugba, Sitio Sugba, may Kampinganon pa kami. So, neighboring lang yan sila sitios. Dito nagpumapasok kasi walang mga paaralan doon. Ang mga temporary classroom ang pansamantala nilang tugon sa dumaraming estudyante. So, yung mga estudyante nyo rito, halo-halo, no? Kasi elementary dapat ito, pero elementary tapos may high school. Kasi walang mapapaglagyan ng high school, ina-adapt. Pero last year, inaayos namin yung paper for integration para maging Lasala Integrated School na siya. Noong pandemya nila nakilala si Nanay Jen. Nakalaunan, naging katuwang sa edukasyon ng mga bata. Instead na yung teacher namin pupunta doon sa Sitio Liaunan para magdala ng module, mag-conduct ng home visitation, tutorial. Hindi na namin yun iisipin yung from Liaunan namin na learners kasi si Nanay Jean na lang yung gumawa ng tutorial. Tsaka siya pa yung kukuha dito ng module, siya din yung maghatid pabalik for checking. Dati kasi yung mga mag-aaral namin from Liaunan, kailangan pa yan sila gumising ng maaga para pupunta dito sa klase. Kaya, hindi lahat pumapasok. Nung si Nanay Jen, tumulong na sa amin, siya na yung mag-encourage, napasok kayo. Isa si Romnick sa mga batang nakumbinsi ni Nanay Jen na mag-aral.
Tinaglibo. Libo! Very good! Sa 5 magkakapatid, si Romnick lang ang pumapasok ngayon. Okay, another example. Suppose we have 300. Ang iba hanggang grade 2 lang ang natapos. Kung wala siya rito, marahil nagtatrabaho rin siya at nangingisda kasama ng magulang. Si Romnick po ay kapitbahay ko rin po. Tinatawag ko po yan siya. Nagtatago talaga yan, sir, doon sa ilalim ng ano nila, yung sa lutuan. Grade 5 na dapat si Romnick pero dahil pahinto-hinto, siya ang pinakamatangkad sa kanilang klase. Sa edad na 11, grade 2 lang si Romnick ngayon. So, nag-aaral ka ngayon. Gusto mo mag-aral? Bakit mo gusto mag-aral? Ha? Para makapagtapos. Para makapagtapos. Pag nagtapos ka, anong gusto mo mag-high school? Tsaka gusto mo ituloy ang pag-aaral mo? Tapos may pangarap ka pang trabaho ngayon? Anong klaseng trabaho ang gusto mo? Pulis. Nang mag-lockdown dahil sa pandemya, nagboluntaryo si Nanay Jen pumunta sa school para kuhanin ng modules ng mga bata sa Isla Leona. Binuksan din niya ang kanyang tahanan para sa mga gustong magpaturo. Kawawa talaga ang mga bata kasi mayroon ng panahon, sir, na di ba wala na talagang ano. Sabi ko, nakikita ko ang mga bata, langoy-langoy na lang sa dagat, langoy na lang, tapos takbo-takbo, tapos nangingitim na. Sabi ko sa asawa ko, itong bahay na lang natin, tanggalin na lang natin yung mga ano, dito na lang kami, mag-ano na lang kami dito, gawin na lang natin itong ano, eskwelahan. Sabi ko, pagdating ng panahon, gusto ko wala nang hindi marunong bumasa at sumulat. Kailangan talaga nila ng tulong talaga. Ang kabayanihang ito ni Nanay Jen, nalaman ng program director ng ESPWA, School of Life Philippines, na si Jerlyn Rabaca. Ang ESPWA ay isang non-governmental organization na layong mabigyan ng libreng edukasyon ng mga kabataan sa mga kapuspalad na komunidad sa Siargao. Ang ESPWA ay pag-asa sa wikang French. Nakita ng grupo na mataas ang illiteracy rate sa Isla Leona o bilang ng mga taong hindi marunong bumasa o sumulat. Mga dagko, tabangan. Alan, sinelas, nakalimot ko na yung ipamutang. Ano, sige. Sunod, be, magpili ako Takoy ba, ganun siya. Takot. Legend. Nakita raw nilang malaki ang potensyal ni Nanay Jen para matugunan ang problemang ito. Hindi na sipog-sipog. Hindi na sipog-sipog. So isa po sa naisip namin is that why not we make sure that this person na nandoon mismo sa community gets training, and then with that they can also make sure that they can teach the students there kahit hindi sila teachers. Kasi may kakayahan yung mga nanay na yon para magturo ng basic reading, basic writing. Hinikayat ni na Jerlyn ang mga magulang sa isla na suportahan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang ginawa po ng ESPWA ay nagbigay tayo ng incentives. So kapag po ang mga bata ay pumasok ng straight na 1 buwan, bibigyan natin sila ng 3 kilong bigas. Yung 3 kilong yun ay hindi naman po natin sinasabing suhol ito, pero ito ay pang-engganyo sa mga magulang na kahit hindi nyo dalhin yung mga anak nyo dun sa dagat, kapag nag-aral sila, meron silang makukuha. Mula sa 5 estudyante, nasa mahigit 30 na ngayon ang tinuturuan ni Nanay Jen. At lahat sila ay pumapasok din sa paaralan. So nakita po namin tuloy-tuloy sa pag-aaral yung mga bata. Ibig sabihin ay nagustuhan na talaga nila yung pag-aaral. So yung incentive po na binibigay natin ay napalitan ng feeding program.
Ang dating silong lang ng kanilang bahay, Mabait, uno pa. Uno pa. bagong bihis na. Nek. Uno pa rin, Nek. Sige, be. May pisara, mga libro, Ano, nagsabi sila na. at iba pang gamit pang eskwela. Dito, magkakaiba man ang edad ng kanyang tinuturuan. Kung ano ang sinagot ng kanyang anak. Napag-iisa naman sila ng kagustuhang matuto. Hindi naman talaga, sir, whole day yung pagtuturo ko. Minsan, 1 oras, 2 oras. Basta kay mabigyan ko talaga sila ng pagkakataon. Kasi sa akin lang, sir, ayaw ko na may binubuli. Binubuli dahil hindi marunong magsulat at magbasa. Yung, opo, Kasi yung mga... sinasabing no read, no write, Oo, gano'n. yung mga ganun. Oo. Nakikipag-away ako kasi ayaw ko na inaano ka. Yung ganun ba, sir? Kahit ako na lang yung anuhin nila, ako na lang yung bulihin. Habang abala sa pagtuturo si Nanay Jen, ang kanyang asawa naman ang nakatoka sa mga gawaing bahay. Para naman sa mga bata na maka-eskwela sila. Yun po, yan ang pinaka-importante sa mga bata na pa-eskwela namo. Kwento ni Nanay Jen, ang kanyang asawa ang pinakauna niyang naging estudyante. Kasi yung asawa ko, hindi talaga yan nakapag-aral simula. Kahit daycare, hindi talaga siya nakatungtong ng school. Tapos naisip ko, sabi ko, paano na lang to pag nag-ano na sila sa susunod na panahon. Tapos wala silang alam. Kailangan talaga nilang matuto. Tapos ngayon, sabi ko sa asawa ko, turuan kita. Iniisip ko kasi yung mga tatay na muna noon na para pagdating ng eleksyon, hindi na sila bibit-bitin. Yung marunong na talaga sila mag-ano. Tapos at saka marunong sila magsulat. Nitong Marso, pagkatapos ng ilang taong pagsasama, ikinasal sina Tatay Lito at Nanay Jen. Ito raw ang unang pagkakataon na naisulat ni Tatay Lito ang kanyang pangalan at pirma sa isang dokumento. Tagtudloan na ko ni Jen pag permanan nga yan, apelido. Para sa mga bata na, para sa pag-eskwela, importante man makasal kami lagi. First year high school lang ang natapos ni Nanay Jen. Kaya noong una, may ilang pinagdudahan ang kakayahan niyang magturo. Minsan dumadaan ako sa kanila, tapos sasabihin na, ay magtuturo na rin ako, parang ay may baliw na teacher dito. Tapos talaga, may teacher na. Akala mo naman totoong teacher, hindi. Bakit nakatapos ka ba? Pero sila lang din yan nag-uusap. Kasi sila talaga yung pinakaunang yung hinahamak nila yung pagkatao ko na alam ko sa sarili ko, hindi naman ako baliw. Alam ko naman sa sarili ko kung ano yung ginagawa ko. Tapos iniisip talaga nila na baliw ako. Pero sa pagkatagalan na bakit yung anak mo gusto mo paturuan sa akin, tapos hindi mo naisip kung paano mo ako dati parang tisirin mo ako. Tapos tiniis ko, inupin ko sa asawa ko na bakit ganyan sila. Tapos sabi naman ng asawa ko, ano ba sa palagay mo kung ayaw mo na, wag. Tapos sabi ko, hindi ako titigil kasi kawawa ang mga bata. Dapat ipagpatuloy ko. Bahala. Hindi naman importante sa akin kung ano ang sasabihin nila. Basta ang mahalaga sa akin, may natutunan yung bata. At naano ko sa kanila, sir, na may mga pangarap pala sila na hindi alam ng mga magulang na may mga pangarap yung mga bata nila. Tas ako pang nakadiscover kung ano yung mga pangarap ng mga bata nila. Nag-umpisa siyang walang naniwala sa kanya. Nag-umpisa siyang walang suporta na nakukuha. Dahil po sa kanya, na-inspire din ng ating mga iba't ibang nanay. Kaya po nagkaroon din tayo ng sila po ngayon ay 3 learning hubs na. 3 community na po ito. Dahil nga, na-inspire din sila sa ginagawa niya. Sa mga liblib na komunidad gaya ng Isla Liaunan, hindi madali ang pagtanggap nila sa mga bagong tao o bagay. Kaya naman, tiniyak ni na Jerlyn ng Espwa na kabilang ang mga magulang sa kanilang programa.
Sinamahan niya kaming sunduin ng ina ni Romnick na nagtago sa kabilang isla nang malamang gusto namin siyang makilala. Pwede kumuha ka? Okay ra? Ang pinakamahalaga po is that the culture of belonging. Yung maramdaman nila that they belong to that community, that they belong in this society. Kasi kung maramdaman po nila yon is malalaman nila ano bang purpose ko. Ano ba talaga yung bakit ako nandito? So, mula po doon ay naniniwala ako na matututo silang mangarap. Nakumbinsi ni Jerly ng ina ni Romnick na kausapin kami at sumama pabalik sa kanila. Eskwela kay naman kuno ijang kuanon. Ijang gi kuana. Para kuno ija sa amo makakuan ug manguan may mga tiguwang si Jackie bali may magkuan sa amo. Tinitipon nila ang mga nanay sa isla para sa livelihood training. Ipinasusubok sa kanila ang paggawa ng sabon at ipinaliliwanag kung paano sila pwedeng kumita mula rito. Nagulat kami na tinuturuan din ang mga bata kung paano mag-ipon ng pera. Hinihikayat nilang maghulog ng kahit piso kada araw ang mga bata. At kapag umabot na ito ng 100 piso, pwede na silang magbukas ng sariling account sa bangko. Bagay na hindi nagagawa ng maraming Pilipino. Chin up. O, taas ko na, taas. Turn around. Otro. Hindi na iiba ang kalagayan ni Nanay Jen sa mga kabataang tinuturuan niya. At maging siya, may sarili na rin pangarap. Hindi ko na iniisip kung mas bata pa yung mga classmate. Ang iniisip ko, balang araw magiging totoong teacher din ako. Bagay ng buong loob niyang sisikapin sa lalong madaling panahon. Paglipas ng ilang taong pag-aaruga ni Nanay Jen sa mga bata at paghihikayat sa kanilang magpursige sa pag-aaral. Pa-enroll ako, ma'am. Pa-enroll mo. Umusbong din ang pangarap ni Nanay Jen para sa sarili. Ko po talaga na dati ko po yan panaisip, sir, kaso lang baby pa po yung anak ko, mahihirapan po talaga ako. Ngayon na nag-aaral na siya ng daycare, sabi ko, pwede na ako mag-enroll. Photocopy na ini, ma'am? Yes, ma'am. Or original? Mapalad si Nanay Jen at nakaabot pa siya sa enrollment. Sa edad na 37, masaya siyang babalik sa eskwelahan bilang second-year high school student. So, upo ka rin sa classroom. Opo. So, ano magiging pakiramdam mo? Siyempre, lahat ng mga kaklase mo, mga bata, no? Ikaw lang matanda doon. Ay, ano po ako, yung iniisip ko lang po talaga, ito, nag-aaral na talaga ako. Basta ang importante sa akin, makatapos ako ng pag-aaral para yung pagtuturo ko sa mga bata sa Liaunan, hindi na nila, yung wala na bang hahadlang na mga ano-ano na mga salita, masasakit na salita. Ipakilaya na ito kung saan mga naan. Malaking bagay rin ang pagmamalasakit ng ilang grupo. Lapis! Jari? Pag nagtatayo kami ng programa o pinapalago ang isang programa at sinusuportahan, meron pong shared responsibility ang community palagi. Kasi sila ang may alam kung anong kailangan nila, hindi kami. Nakatataba ng puso ang mga kwento ng kabayanihan sa mga malalayong pook tulad ng Isla Liaunan. Pero sa totoo lang, hindi naman responsibilidad ni Nanay Jen ang edukasyon ng mga bata. Kaya tayo may gobyerno at mga pampublikong paaralan.
Una, no, we have this mga last mile program no, of DepEd. This is actually to address schools which are very far with very complicated conditions. Our schools with these conditions are being provided with resilient school buildings with electrical sources coming from the sunlight. So wala po sa menu ng ating DepEd, regular menu, yung pa-transportation ng mga bata. Ang sa atin lang na nagsiserve talaga doon sa mga bata kasi yung school-based feeding program. Kasi hindi naman natututo ang batang gutom. Because you know, DepEd is the biggest bureaucracy, no, to the tune of 35 million Filipino learners. Almost 1/3 of the entire Philippine population are housed in public schools. So, ganon ka gigantic no ang resources need. Sa kabila ng mga magagandang programa at plano, isang mapait na katotohanan na hindi talaga maaabot ng pamahalaan ang lahat ng lugar. At ang mga maliliit na isla ang minsay na pag-iiwanan. Mapalad na lang sila rito na may likas na nagmamalasakit. Maraming biyaya ang pagiging arkipelago. Ang pag-unlad sa atin ay para ring karagatan. Maaari itong maghati sa mga taga-isla sa pagitan ng mga nakikinabang at mga hindi. Pero buhay ang pangarap na ang pag-unlad at edukasyon ay siya rin mag-uugnay sa ating lahat. Ipinakita ni Nanay Jen at ng ibang nakilala namin dito na sa halip na balakid, ang dagat ay pwede rin maging daluyan ng karunungan. Kung saan baon ng pagmamalasakit at pagmamahal. Patuloy silang maglalayag. Mula sa mga isla ng Liaunan, Caub at Siargao, ako po si Howie Severino. At ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.